si Direk Nick, ito yung susunod na JPE. Si Henry. Si Architect Butch Balyaw po ako. Architecture talaga yung aking career. Kanya, inaasahan ko na ang pag-uusapan ko dito yung tungkol sa infrastructure. Pero nabasa ko dito, corruption yung topic ko. Pwede rin naman. Ang tingin ko kasi sa corruption na nagaganap, may pinaghuhugutang agenda eh. At ang nakikita kong agenda na pinaghuhugutan ng malawakang korupsyon is yung ambition ng Marcos Romualdez families to perpetuate themselves in power. Makikita nyo naman kahit na i-backtrack natin ang story, ngayong araw na ito, pwede na natin i-conclude na talagang ganun nga ang balak nila. Sapagkat yung unit team na itinatag noong 2022 para tumakbo sila pareho, kusa naman talagang binuwag intentionally. Because the very clear agenda was to promote Martin Romualdez to succeed Marcos Jr. So, ang naging resulta po, instead na i-promote ang good governance, instead na i-promote yung interest ng bayan, interest ng tao, ang nangyari po, naging personal agenda at ang pagpapatupad ng kanilang mga ambisyon ang naging objective. Kanya po, makikita natin or mapipinpoint natin ang pugad, the nesting place of corruption. Ang pugad po ng korupsyon ay nasa loob mismo ng Kongreso. Umpisahan natin sa budgeting nila. Katakot-takot na budget insertions ang nakalagay. At ang presidente never niyang dinito ang budget. Pinalusot lahat ng mga unprogrammed budgets. At hindi lang yun, galapalan pati sa binulgar ni former Education Secretary Sara Duterte na yung kanyang classroom projects behind her back, nadagdagan ng bilyon-bilyong budget, na siya naman ang walang control. Yung mga tipong ganon. Yan naman po bilang mga nasa media, ma-analyze nyo naman yan. Sabi nga ni Inday Sara, she doesn't have to invent the issue because the issue is right in black and white on our national budget program. So, pakisilip na lang po. Ang gusto ko lang pong banggitin sa inyo at i-highlight sapagkat nakakadiri to the point of obscenity. Yung makikita ninyong paglalantad ng kanilang ill-gotten wealth. Umpisa natin kay Kimbo. Si Kimbo po, nakakapagtaka or term nun. Pero hindi po kasi alatang-alata naman na nagmamalinis lang. Kasi ngayon, makikita nyo sa kanyang Facebook page, nawala na yung earrings, nawala na yung kwintas, at yung damit niya parang sa tabi-tabi na lang niya parang pero po tapos na tapos na po di ba po?
Sobra na eh. So, pwede ba, Kimbo, something like dito? Lahat po yan napapanood kayo. Pwede ba, Kimbo, tumigil-tigil ka dyan? Tama. Yan ang taong bayan. Pero ang karma, napakadaling bumalik, di ba po? So, nung nasa plenary siya, at i-sponsor niya yung national budget, kinonfronta siya ni napakatapang na kongresista ng Quezon City na si Bernadette Herrera. Habang pinapanood ko si Kimo, parang sabi ko, buti nga. Nakakahiya. Si Parvides Felix Herrera. So, hindi pa tapos yung ating galit sa paglalantad ng unmistakably ill-gotten wealth. Hindi pa tayo tapos pagsawaan si Kimbo. Lumantad itong kongresista galing sa Maynila na akala ko kontrabida sa isang Fernando Po movie. Lahat ng katangian ng isang kontrabida sa isang Fernando Po Jr. movie, nasa kanya na. Nagmula sa isang mahirap na distrito ng Maynila, walang kabagay-bagay na nagsusuot ng mamahaling relo. Dinadala na lang sa kapal na mukha. Ang problema, hindi naman natigil sa kanya. Salamat sa inyong mga vloggers, salamat sa inyong mga influencers, sapagkat may nakita na naman tayong isang malaswang paglalantad ng Ang haba ng dila. isang pastor na pinagmamalaki ang kanyang pastor. Pasensya na po, Bishop. Pero etong isang pastor na ito, na napakayabang ilantad ang cross ng ating Jesus Christ. Totoo. Pero sabay sa kanyang paglantad bilang pastor, nilantad na rin niya ang kanyang nakaw na yaman. Saan ka naman makakita ng isang pastor na supposed to be a servant of God, na matatakot sa kanyang buhay at gumamit na isang bulletproof na Cadillac Escalade na ang halaga is 18.5 million. Akala ko, yun lang yung kanyang karangyaan. Pero siya mismo niyabang niya na meron siyang AMG Benz na mga worth 10 million. At hindi tumigil. Niyabang niya mismo na meron siyang motor na worth 1.7 million. At katulad ni Kimbo at saka ni mas gwapo pa si Paquito Diaz eh. Pero parang si Kimbo at saka si Paquito Diaz, niyabang din niya yung kanyang mga Rolex na worth 2.7 million, 1.7 million. House of Rock. Chinek ko kung ano negosyo ni Abante. Wala naman. Pero kung lumantad sa Kongreso at nagtatanong sa kanilang mga resource persons, even kay Inday Sara, akala mo sila na yung mga pinakamatino. Samantalang halatang-halata naman ang purpose nila kay Inday Sara is para kanilang hiyain.
nakakagalit. There is impunity. Wala nang law and order. Wala na silang pakialam. Walang decency. Wala. Just the other day or yesterday, sa plenary, dinidiscuss yung national budget. Last na lang po ito kasi magdi 3 minutes na po. Kaya lang ayoko palagpas ito. Sa plenary, gustong magtanong ni Congressman Marcoleta kung saan gagamitin yung 6.3 trillion in regard to its application to improve the lives of our poor people. Kumbaga, gusto niyang ma-pinpoint saan ba dito yung magpapaangat sa kahirapan ng ating mga kababayan. Saan dito? Hindi siya pinayagang magtanong. Hindi pinayagang magtanong si Congressman Marcoleta, pero galit sila kung ayaw ni Inday Sara silang sagutin sa kanilang mga walang kakwentang-kwentang katanungan. So, yan lang po ang limitado lang po kasi ang aking baka matanggal na ako sa maisip. Pero since yung corruption na ang binigay sa akin, yun nga po, kayo naman po Googleable naman lahat yan Pero ang masasabi ko lang, grabe na po talaga ang corruption. Grabe. Malaswak. Salamat po.